Kamusta na nga po mga master at muli nga tayong nagbabalik upang talakayin ang kalalabas lamang na manga chapter ng Black Clover at ito ang chapter 375 ng naturang manga na pinamagatang Strafe o Punishment. Nag-focus naman ang nasabing chapter dito kay Vice Captain Nak habang pinagmamasdan itong sina Morgan at ang clone ni Lucius kung saan kaniyang agarang napuna ng dark magic na inilalabas nitong kanyang yumaong kapatid ay nagmumula sa demonyong si Lucifigus na naging rason upang mapaslang din sa nakaraan ang kanyang kakambal mula sa kanyang makasariling pagpapasya. Galit na galit nga siya sa lahat ng mga nangyayari sa ngayon at binabaon sa kanyang isipan na hindi na ito ang kanyang kakambal at kinakailangan niyang tapusin ang buhay nito kasama ang clone nitong si Lucius, maging kapalit man nito ang kanyang buhay, habang ginamit na nga ang isa sa kanyang Devil Union mode. Agad ngang naging mainit ang sagupaan nitong tatlo sa kadiliman laban sa liwanag. Bagyang nagagawang sumabay nitong busy kapitan ng Black Bull sa kanyang mga katunggali, subalit mula nga sa kanyang likurang bahagi ay matagumpay na nagawang makalapit nitong si Morgan at bagyang ininsulto etong kanyang kakambal na marahil ay sinisisi pa rin di umano ang kanyang sarili sa kanyang naging kamatayan, kasabay ng pag-atake nito. Din pa nga nitong si Morgan na huwag na nga raw mag-alala pa etong si Nak sapagkat papalayain niya siya sa pamamagitan ng tuluyang pagpaslang sa kanyang kakambal. Kapadoy ipinakita naman na nakalabas na mula sa ginawang barrier nitong busy kapitan itong kaninang clone ni Lucius kung saan ay pinaslang na nga siya ng tuluyan nito nagpalit anyo na si Yami. Labis na napabilib nga etong nasabing kopya ni Lucius sapagkat may itinatago pa palang ganong klase ng lakas itong kanyang dating kapitan at labis siyang humahanga na hindi naman nagustuhan nitong si Yami na marinig habang gamit di umano ang pagmumuka ng taong labis ng iginagalang. Ngunit habang tuluyang naglalaho na nga itong nasabing clone, ay kasabay din ng pagbibigay nito ng paalala at babala na magkaganoon man na muli ay nagtataglay na etong si Yami ng ganong klase ng lakas ay wala pa rin siyang panama laban dito sa paladin na si Morgan, na ngayon nga ay tuluyan ng pinabagsak ang kanyang kakambal mga master. Hindi nga makapaniwala etong si Ichika na ang nasabing busy kapitan ng Black Bull na nagtataglay na ng anti-magic nitong si Asta ay nananatili pa rin hindi sapat kontra sa nasabing paladin. Ngunit do'y napagtanto naman itong kanilang kapitan na hindi ito ang problema sapagkat bilang isang Magic Knight ng Clover Kingdom, gayon din kanyang busy kapitan na patuloy ngang ibinabaon nito sa kanyang isipan na kinakailangan niyang paslangin etong kanyang kakambal ay nananatili pa ring malambot ang kanyang puso at naaalala ang kanyang pagkakamaling nagawa na naging sanhi upang mapaslang ang kanyang kakambal at hindi na nga niya ito kaya pang mangyari gamit ang kanyang mga kamay. Habang doon naman ay nagsalita nga itong naturang paladin para sa kanyang kakambal na sa pagkabuhay nito ay muli na lamang silang magsisimulang muli ng magkasama kasabay ng pagpapakawala ng kanyang malakas na pag-atake direkta sa kanyang lokasyon. Ngunit hindi naman ito hinayaang mangyari ni Yami na kaagad dinipensahan ang kanyang busy kapitan at matagumpay na nagawang ibahin ang direksyon ng ataking pinakawalan ng paladin na si Morgan. Hindi nga makapaniwala etong dalawa na ganoon na lamang kadaling mapapaslang nitong si Yami ang clone nitong si Lucius habang nawika nga nito na wala na nga raw silang sapat na oras upang mag-inarte pa etong si Nak sapagkat etong individual na nasa kanilang harapan ay matagal nang patay na kapwa naman sinang ayunan nito. Alam nga daw niya ang bagay na iyon. Ngunit batay sa kanyang naging aksyon na nasisilayan nitong si Yami ay tila daw ba hahayaan na lamang nitong si Nak na pumaslang pa ng napakaraming inosenteng buhay ang kanyang kakambal na taliwas sa klase ng pagkatao nitong si Morgan na kanilang kilala at nakasama ng matagal sa nakaraan. Binigyang din itong si Yami na matagal nang patay etong si Morgan. Gayun din ay pinili nga raw nitong kanyang busy kapitan na akuin sa kanyang balikat ang naging pagkakasala sa nakaraan habang buhay. Kung kaya't nararapat lamang na siya mismo ang maging susi upang mapigilan ang kanyang yumaong kakambal na muling nabuhay. Ininsulto pa nga siya nitong si Yami na nakakaawa nga raw etong kanyang busy kapitan buwat sa tila ba nawawala ito sa kanyang focus at ang hangarin na tila magtagumpay. Kung kaya't naroroon siya upang suportahan etong si Nak na labanan ng magkasama etong paladin na si Morgan. Subalit sa gitna ng kanilang pag-uusap ay agad nga itong sinamantala ng nasabing paladin na gumawa ng pagkilos at direktang inatake ang lokasyon nitong dalawa habang nag-aalala sa mga nangyayari etong si Ichika. Ngunit madali lamang itong nadepensahan ni Yami at isinaad
Na ang tunay na nagpapabaliktad sa kanyang sikmura sa lahat ng mga nangyayari ay etong si Lucius, habang ginagamit di umano ang pagmumuka at katauhan ng kapitapitagan nilang Wizard King. At ang mas lalong nagpapagalit sa kaniya ay ang pagbastos di umano nito sa mga mahalagang tao para sa kanila na matagal nang yumao sa nakaraan. Katulad nitong si Morgan na imposible niyang makalimutan. At isang bagay lamang di umano ang maaari niyang gawin para dito kay Morgan sa kasalukuyan, habang ginagamit ng walang hiya di umanong individual. At ito ay ang muli siyang ibalik sa lugar kung saan siya nararapat, mga master. At matapos ang nasabing payag, ay doon din po muling nagtatapos ang chapter 375 sa manga series ng Black Clover. Maraming salamat po, mga master, sa inyong patuloy na pagsuporta. Hanggang sa muli!